Okay. Okay, sige. Malakas naman yung ano ko 'no, yung boses, yung yung end sa inyo. Pa-react if okay. Okay, thank you so much. Yung chat moderator ko, bale ayun, dito kayo magcha-chat sa ano ha, sa account na 'to. Yan, dun sa account na yun. Okay. Okay, so for tonight, welcome pala muna sa series number, I think this is number 4 or 5 rather. 5 entitled Prepare Well, Marry Well. So we've been talking about dating, relationship, and na-prompt ako na ito na yung isunod na topic na about preparation for marriage. Okay, so for to start, meron akong game ulit. Pa tayo mag-next. Icebreaker siya. So, ita-type nyo lang para hindi na ganun kahaba. Pwede nyo na lang i-type yung Y for yes and N for no. So, meron ako mga sasabihing statement. Would you say yes or would you say no? The first one, would you say yes or no if your partner hasn't talked to their parents about marriage yet? Ano ang take nyo dito? Mag-yes ba kayo dun sa partner nyo? Like for example, nag-propose siya. Magpo-propose siya or nag-propose siya pero hindi pa siya, hindi pa niya nakakausap yung parents niya about marriage. Would you still say yes or would you say no? Lagay niyo na lang yes. Still yes. Okay, okay. Next ay would you say yes or no if they hate budgeting and say God will provide every time finances come up? Grabe yung giggle ni Daryl. Next, would you say yes or no if they never want kids but you do? Of course, that's no. Thank you. Would you say yes or no if you've never seen them angry or in conflict? Tanda ko yung conversation na ito with Daryl sa GC. No. If they say faith is personal and don't want to pray together. No, no, no. If they never want a wedding, just a private civil ceremony. Well, ano lang, siguro dahil member naman tayo, gusto lang nila na, gusto lang nung partner nyo ng simple, parang ganun. TM. Yes, TM. Next, if they still, no to garden wedding. Beach wedding pwede ba? If they still haven't introduced you to their family after 1 year. No, no, no. Kabit daw. They don't believe in joint bank accounts. Red flag. Pag walang hindi walang joint bank accounts. Okay lang ba sa inyo? Yes, pwede naman. Yeah. Yung pag-uusapan naman yung gantong bagay. If they think all chores should be divided by traditional gender roles. Ang mga tigasin, mga tigalaba, no. If they expect you to quit your job after marriage, no. They still talk to their ex weekly just as friends. No, no, no. Last, if they say they don't need to talk about the past and avoid hard conversation. Ayaw makipag-conversation. Yeah. Like sabi ko last time, kailangan merong emotional connection. They don't believe in marriage counseling even during hard times. Although sa Philippines hindi kasi hindi naman
gano'n ka-open yung mga marriage counseling. Pero meron, provided. If they say, "Whatever my mom says," hell no. Tinawag na si ano 'no. They want to move abroad but you want to stay close to home. Familiar. Sino yung familiar? Pa-name drop. If they think it's Hawaii. Wala siya dito. If they think it's okay to keep secrets to avoid conflict. Yung mga lalaki, mostly ganito yun eh. Yung mga iki-keep na lang. Next, if you never traveled or faced stress together. Kasi 'di ba may sinasabi sa I think reels yung napanood ko nun na mas makikilala mo yung isang tao, yung partner mo if nag-travel na kayo. Kasi siyempre sa mga travels, madami kang ma-encounter na mga conflict or mga bagay na hindi inaasahan. And dun mo mas makikita kung papaano yung partner mo maha-handle yung ganong situation. Pero I think it depends din kasi may mga couples din naman na hindi pinapayagan sa mga ganito or kahit travel lang na malapit lang. Okay. So, ito yung icebreaker na naisip ko kasi of course, kailangan malaman din natin kung ano yung mga bagay na or yung thoughts nung partner natin and even yung thoughts natin before we say yes, no, bago natin ibigay yung yes natin or sa mga lalaki naman bago tayo mag-propose doon sa partner natin. Kasi I keep saying for the past seminar na series na hindi gano'n kadali yung relationship, hindi gano'n kadali yung pumasok sa isang marriage. Although hindi ko pa siya nararanasan. Mamaya magse-share yung mga kinasal na diyan kung ano yung parang take nila sa ganitong bagay. So meron ako ditong 12 things na-feel ko na kailangan ng bawat isa sa atin or ng mga manunood sa series na ito. The first one is pressure to marry. Dahil okay lang pabasa ng cultural and family expectations. Thank you. Cultural and family expectation. Hanggang yung baba. Ay, yung first bullet lang. Okay. Cultural and family expectations recognize societal pressures and differentiate them from personal desires. Ano yung mga sa tingin mo examples ng mga ganito na naranasan mo? Yung yung edad mo ay pag mga nag-step ka na pag RM, remember, RM ka na, matik kailangan na mag-asawa. Ayun yung sa mga culture natin bilang Yes, member. members. So, halimbawa, sobrang tanda na ng edad, naghahanap na ng apo yung mga magulang. So, kailangan na agad nape-pressure na magpakasal. Mga ganun. Yeah. Thank you. Well, totoo siya. Especially sa atin bilang member. Laging naririnig yun na after mong mag-mission, kailan ka mag-aasawa, or kailan ka magkakaroon ng relationship, tapos pag nagkaroon ka na ng karelasyon, yung next is kailan ka mag-aasawa. Tapos hindi naman natapos yung mga tanong nila. And most of the time din, mayroon talagang na bibigay na pressure sa bawat isa sa atin. Hindi man gano'n kalaki pero minsan parang alam mo yung mapapaisip ka din na parang oo nga. Especially din doon sa mga tao na feeling nila nauubos na yung oras nila. They need to find someone na para mapakasalan. And mahirap kapag gano'n yung nangyayari kasi parang gusto mong makasal hindi na dahil gusto mo, but because nape-pressure ka na sa mga taong nasa paligid mo. And nangyayari siya hindi lang sa mga friends or yung mga friends natin na nagsasabi sa atin. Sometimes, yung parents din natin or yung relatives din natin. Di ba, pag pupunta ka sa mga reunion, kailan ka mag-aasawa? Yung kay, may movie nun eh. Okay, next is personal timing. Understand that waiting for the right time is valid and important. Well, kumbaga, spiritually speaking, 'di ba meron naman tayong sinasabi na once na ipinaramdam sa atin ng Diyos na this is the right time to get married. And kapag kumbaga parang nag-delay tayo doon or pinrocrastinate natin yung the day of marriage, ay may mga consequence talaga din na nangyayari.
That's why it's really important na kapag nasa relationship, dapat meron kayong plan talaga. May goal kayo, which the goal is of course to get married, pero dapat naka-list din ano yung plans ninyo para ma-achieve niyo yung goal niyo na magpakasal. Kailan yung estimated date niyo, kailan yung ganito, ganito, at lahat-lahat namang kailangan. Kasi yun yung ipagdadasal niyo together. Yun yung i-a-ask niyo sa Diyos kung tama na po ba yung mga plans namin or kung hindi, ano po ba yung kailangang ma-adjust pa. Para kahit anong pressure ng mga tao sa'yo or sa inyo as a couple, parang tatalbog lang yun or lalabas lang sa kabilang tenga kasi nagsi-stick kayo na hindi, meron kasi kaming plan. So kahit anong pressure niyo sa amin, meron kaming plan. So mas nakakatulong siya. Next is ito, develop responses to questions about marriage plans that reflect personal values. Kayo, paano ba kayo nagre-respond kapag may mga tao na nagtatanong kailan ka ikakasal? Ano ba yung mga common na response natin sa ganito? Kailan ka ikakasal? Pwede niyong i-chat na lang. Eh, kayo po, kailan po kayo? 'Pag matanda yung nagtanong, kailan po kayo? 'Pag pumuti ng uwak, 'pag pumuti na ang uwak. Soon ha, a safe answer, yeah. 'Pag may palitsyon na po kayo. Actually, yan yung lagi yung sinasabi. Magpapalitsyon po ba kayo? O, tatanong pa kayo ha. Pero, yeah, mas nakakatulong talaga kapag may plans na. Kasi kapag may mga tao, especially yung mga leaders sa simbahan, 'di ba nagtatanong sila, pwede nating sabihin or invited ba? Oo nga naman, tanong-tanong naman pala 'no, hindi naman pala sila invited. Well, yun yung puwede nating isagot is like, we talk about it na po, we have plans na po, and siguro sa amin na lang po muna yun, pero we're working on that na. So yun yung parang pinaka-safe and at the same time respectful din na na pagsagot. Pero gusto ko yung sa invited po ba kayo? 'Pag sobrang close mo. Okay, next is stay grounded. Focus on individual journey and readiness rather than conf conforming to external timeline. So, focus ka sa kung ano yung goal mo, focus kayo sa goal ninyo together and kailangan talaga na gagawin niyo yung bagay na yun because na-feel niyo na this is the right time, na inilaanan ng Diyos na this is the right time, hindi dahil lang sa pressure ng mundo. Well, meron ding part na pressure naman na gusto mong magpakasal pero ayaw pa ng parents. So parang may ganong pressure din. So it depends. Next is dealing with fear of marriage. Si Ange, kahit sa type na lang si Raymart, nagkaroon ba kayo ng ganitong feeling na parang natakot kayo na magpakasal or Um, go, ako sorry. dati, takot talaga ako. Kasi yung nangyari sa parents ko, parang kahit RM sila ganyan, tapos temple marriage, pero naghiwalay pa rin sila. So parang like nakaka-trauma yung ganun. So nung nagsa-start kami parang, ewan, takot lang ako talaga sa ganun. Kaya nga sabi ko, ayoko muna mag-date ng tapos na, tapos RM na, ganyan. Kasi alam ko yun na yung next. Mm. So, pero wala, yun. Na-feel ko naman na tama naman yung na yun talaga yung dapat gawin. Kaya nilet go ko yung mga fears ko na yun. Mm. I think big deal din or may malaking ambag din sa mga fears na yan, yung kung sino yung partner na kasama mo, 'di ba? If nako-comfort ka niya, talagang naibibigay niya sa'yo yung safety na parang hindi itong relationship natin hindi magle-lead sa kung ano yung kinakatakutan mo. Malaking tulong siya talaga. Sobrang sweet. On cam po, please, para sa request ni Daryl. So, ito yung mga common fears daw nabanggit na ni Ange, which is yung iba nagkakahiwalay. Although walang divorce sa Philippines, annulment, failure, loss of freedom, inadequacy are prevalent among those considering marriage. Na-feel ko din siya before dati nung parang nasa early 20s ako. Parang nakakatakot na baka mag-fail lang yung marriage. Pero siguro we're so grateful na lumaki tayo na we have the gospel kasi ang laking comfort niya sa atin. Okay, ano daw yung mga root cause ng mga fears?
Of course, yun, yung past traumas, parental divorce, or personal insecurities often underlie these fears. So, minsan mga stories ng close friends natin, yung tipong akala mo hindi sila maghihiwalay but then sadly nagfi-fail yung marriage. And nakikita din natin itong mga bagay na ito even sa mga TV, sa mga social media. So madami. Lalo na ngayon may trending ngayon, 'di ba? Na issues about marriage. So ano yung nagiging impact niya sa relationship? Unaddressed fears can lead to commitment issues, avoidance behaviors, or self-sabotage in relationship. For example, ready na si guy mag-propose, tapos nag-propose siya, eh hindi niya alam, at hindi na open ni girl na may ganito siyang mga fears. So baka mag-no siya, no? Ma-misinterpret ni ano na parang, ha, bakit ka nag-no? So it's important na ma-open up mo sa partner mo kung ano yung mga fears mo regarding marriage or relationship. Ano yung strategies? Yun, open conversation with partners. You could also ask for yung mga nilulook up yung couples para magbigay sa inyo ng advices. And of course, kapag faith naman, incorporate spiritual practices such as prayer and scripture reading to find peace and guidance. So, anong blessings sige, let's ask. Kahit chat or mag-unmute si Daryl, si Ange. Si Andrew ata hindi siya makakapag ano. Ano yung blessings na nagagawa nyo even before marriage and bago kayo magpakasal ng scripture study and companionship scripture study or companionship prayer? Ano yung nabigay na blessing nun sa buhay niyo, sa relationship niyo? Kahit i-type niyo na lang siguro. Mas nakaka-strengthen ba siya? Vulnerability. What do you mean? Nag-ana ako, no? Pwede kang mag-unmute, Daryl. Vulnerability. Siguro dito mas yung blessing na nakita ko dito vulnerability. Yan. Mas naging open kami. Every time, it's been a while since nakapag-try na kami ng companionship study. Pero ang usual na namin na nagagawa ay prayer. So sa napansin ko dito, mas nagiging open kami if ano yung worries niya, pwede sabi sa akin. Open kami when it comes sa aming mga personal opinions, especially pag sa mga time na nag-study kami dati. Madaming beses na conflicting yung opinions namin. Pero dahil mas nagagawa namin to in a setting tulad ng study, mas nakakapag-open kami. Hindi kami takot na mag-share ng thoughts namin. Hindi kami takot na para mag-kontrahan. More on, parang ayun lang, tanggapan lang ng tanggap. Thank you, Daryl. Totoo nga yun. Minsan kasi kahit gaano na kayo katagal in a relationship, kahit almost every week, every month, or because let's say years na kayo in a relationship, sometimes may mga couples din na hindi pa ganun kasanay when it comes sa ang pagiging vulnerable sa partner nila. So yung mga ganitong bagay, yung atake na ganito, sobrang nakakatulong siya to connect and to understand. Especially yung sinabi mo na minsan hindi tugma yung kumaga um, yung thoughts niyo or contradicting kayo. Pero because of that, mas nagiging ayos or nagiging okay yung relationship ninyo. You'll get to know the other person better kasi totoo nga, kapag sa spiritual ka umatake, yung parang kikilalanin mo siya, mas nakikilala mo talaga yung tao. Compare sa ibang, for me, mas nakikilala mo siya, yung totoong siya. Okay, thank you so much. Kuya Andrew. Okay, next is generational and family influence. Okay. Parental influence reflect on how your parents' relationship dynamics have shaped your views. Especially sa mga Filipino, 'di ba? Pansin na pansin natin na kahit, for example, ako mag-aasawa na ako, tapos titira ako sa mother ko. Yung ganun, parang it's normal for them na sa isang bahay nandoon na lahat nung extended family, nandun na yung tito mo, nandun na yung mga tita mo, mga pinsan mo. Minsan, may
although masaya yung ganun, masaya yung ganun dynamics, pero may mga disadvantages din siya. And kung ano din, kung sino ka or paano ka pinalaki nung parents mo, may impact din siya kung sino ka ngayon eh. Mahirap mag-ingat. Oo. Especially isipin mo mag-aaway kayo, may concern kayo. Ay, Yes, yes. sorry. Ah, Na-unmute ko lang. Ay, okay, okay. Especially kapag may conflict kayo ng asawa mo, ang hirap gumalaw sa isang bahay na, ano yun, hindi lang kayo together yung nandoon. Mahirap. Maingay kasi ito si Daryl. Kaya pala doon kayo pumunta sa pa-Manila na kayo. Okay, breaking negative patterns, identify and work to change unhealthy behaviors passed down through generations. So, kung ano yung nakita nyo sa, sa parents nyo, I'm not saying na yung parents ninyo ay masasama or parents natin ay masasama because ito yung ginawa nila or ganito nila tayo minulat sa isang relationship. Kung mayroon mang mga bagay na hindi for us kaaya-aya, pero, it's their first time din naman to get married din or yeah, parang gets niyo, parang first time lang din naman nila maging magulang, first time lang din naman nilang magkaroon ng asawa. So, yung time na yon, yung buong years na yon, they're also learning. So, tayo din kapag papasok na tayo sa marriage, we are also learning then from our experiences. So, kung may mga kailangang baliin na doon sa mga ayaw na nating maranasan. Kumbaga yung sinasabi nila ngayon na ayokong maranasan ng anak ko yung hirap or kung yung experience na naranasan ko. So, meron tayong choice na baliin yung mga ganong gawain sa family. Extended family, yun nga, mahirap talaga. Set boundaries regarding the involvement of extended family in your relationship. Yun, sa mga Pilipino, maraming family members natin yung pwedeng magbigay ng kahit ano. Especially pag, alam niyo, yung nangyayari sa bulungan, ano yung term sa isa sa bulungan? Pamamanhikan. Yung lahat ng pamilya no nandoon kapag mamamanhikan ka, ang daming mga suggestions. So, you as a couple should set boundaries kung hanggang saan lang sila. Siyempre, when you're setting boundaries, may respect pa din naman, both sides. Healing from wounds. Seek therapy or counseling to address and heal from past family trauma. So, kung may mga concerns, may mga traumas from the past sa family, kailangan mo siyang i-heal kasi mahirap kapag nadala mo siya sa marriage life mo. Okay, next is gender roles. Ito. Ano yung take ni Daryl ni Raymart kung nandiyan siya, tapos ni Kuya Andrew regarding yung mga gawaing bagay? Gawaing bahay. Like parang, is it okay sa inyo to do those chores? Or parang, yes po. Okay lang maglaba, Daryl. Okay lang, it's okay to do anything just to help your partner. It doesn't matter. Yeah, totoo yan. Meron mas sexy. Oh my gosh. Yung kaibigan natin. Totoo yun. Meron sinabi sa amin nung, I think last year yun sa isa kong course. You can. Sorry. Sinabi dun sinabi sa topic namin last time na, 'di ba syempre may mga part na okay, yung girls ay yung wife ito yung gagawin, yung husband ito yung gagawin, hinahati natin. Pero there are times na, for example, si wife nagwa-wash siya ng dishes tapos si husband tagawalis siya. And then mas mabilis natapos si husband magwalis. Parang wala daw masama if tutulungan mo yung wife mo na maglinis. Kalmahan mo lang. Maglinis or maghugas ng pinggan. Kasi parang it's not about being unfair na, nagwalis na nga ako. So dapat ikaw na lang yung maghugas. Yung mga household chores kasi pwede din siyang maging a way para makapag-connect kayo together. Magkaroon kayo ng kumbaga bonding na parang dapat yung pag gumagawa kayo ng mga household chores, so dapat na-enjoy nyo siya together. Hindi siya yung nagiging reason para magkaroon ng conflict. Ganun. Next is
traditional versus modern. No? So, iba nga, diba? Okay lang ba sa inyo if, for example, yung wife nyo nag-decide na magiging housewife na lang ako? Ikaw na lang mag-work. Kasi diba, nung sinauna talaga, yung babae, naiiwan talaga siya sa bahay. Yung mga ating mga kalalakihan dito, what if dumating yung time? Angie, ikaw ba ay working? Or full-time housewife tayo dito? Sarap kaya maging full-time housewife. Akala mo naman, naranasan na. Nag-work ako nung una, pero ngayon housewife. Full-time. Pangarap ko yan, full-time housewife. Sa house lang. Pero I think it depends din naman, 'di ba? Kung ano yung mapag-uusapan niyo talaga and dapat walang samaan talaga ng loob kung ano yung maging decision niyo. Alam niyo ba, si Daryl housewife lang. Unlearning toxic expectation, challenge stereotypes that limit emotion expression or assign roles based on gender. So hindi porket ang paglalaba ay sa babae lang, hindi na pwede siyang gawin ng lalaki. Hindi, ano pa ba yung mga ano? Or pag mga, tawag dito, yung mga nag-aayos, for example, nasira yung cabinet, it's nice din na yung wife, meron din siyang knowledge kung paano i-fix yung mga ganon. Nasira yung gripo, dapat meron din siyang knowledge kung paano gawin yung bagay na yun. Para just in case wala yung husband sa bahay, kaya pa din niya. Parang ganon. Partnership and flexibility. Embrace a flexible approach that values each other's strength and contribution. And paano naman under respect and equality? Ensure mutual respect and equality in decision-making and responsibility. So, dapat talaga merong communication para magawa yung mga ganitong bagay. And sabihin, maging open kung ano yung mga bagay na sa tingin mo kaya mo. Katulad nga kay Eman sabi ko, hindi ko kaya maglaba kasi ng likod ko. So, sana yun. Tagaan na lang ako, sampay na lang ako. Tagaan lang. So, dapat meron kayong open communication sa mga house chores. Okay. Next po is key conversation before marriage. Wala, Anja at kay Raymart. May ganun kayo? May ganito kayo? Yung tipong may mga, alam niyo yung mga tabu topics na hindi masyadong, or parang awkward pag-usapan. May mga ganun ba kayo before marriage? Kay Anja at kay Raymart. Katulad nito, yung nakalagay dito, family dynamics, sex and intimacy, faith, money, children, career goals. May mga ganito ba kayo before? Napag-usapan naman namin siya. Mm. Like, paunti-unti. Ganun. Mm-mm. Pero may part ba na parang awkward talaga sa umpisa? O hindi naman? Depende sa topic. It depends on the topic, syempre. Mm-mm. Kasi hindi pa naman kasal. So, there are Oo. things na hindi naman dapat talaga pag-usapan Yeah. pa. Mm-mm. Pero somehow, we are mature enough naman about those things. We know those things naman na eh. It just happened na hindi naman kailangan i-priority na pag-usapan yung ganong bagay during that time. Yeah. Tsaka Tapos, kung open-minded naman kayo pareho, tsaka kung para naman sa future yung pag-uusapan nyo. Like, walang halong ibang meaning. Mm-mm. Okay lang naman siya. Yes. Tapos, di ba, correct me if I'm wrong, di ba before marriage, di ba may mga seminar? Seminar ba tawag doon? Tapos, di ba, Oo, na-discuss din siya. oo, yung mga ganito. Si Daryl nag-heart. Doon Tapos na ata sila. parang awkward talaga, nung simula. Doon. Yeah. I think it's normal. It's part, no? Na talagang ma-awkward ka at first. And then later on, magagamay nyo na din. Kasi, well, para din naman sa inyo din yung mga conversation. Thank you so much sa thoughts ng dalawa. Well, yung ilan sa mga topics daw is of course family dynamics. Paano, mga traditions, 'di ba? Minsan yung isa gustong nagse-celebrate ng Christmas. Talagang tradisyon nila na dito sila nagse-celebrate ng Christmas, mga ganon, or New Year, mga birthday. So, I think it's okay na mahapyawan din para alam at hindi magkagulatan. When it comes to sex and intimacy, I think ito ay nangyayari during yung mga seminar. Part siya, no? Yung seminar before getting married. Kasi may napanood akong movie na doon nila pinag-uusapan yung mga ganitong bagay. Pero I think ito yung bagay na medyo mahirap, medyo awkward din, pero kailangan ng maturity and pagiging open-minded ng bawat isa. Nasa sa inyo kung gusto yung pag-usapan during boyfriend-girlfriend.
Faith. Explore spiritual beliefs. Of course, kung faith, kung same belief kayo. Money. Ito ang pinaka-common na issue ng couples kung ba't naghihiwalay or nagkakaroon ng problems, money. Children, syempre, kung ilan yung dreams nyo, ilan yung dream nyo na anak, mga ganyan. And then career goals, syempre, either may nag-aaral pa sa inyo or both kayo ay nagtatrabaho na, ano yung magiging setup nyo, kailangan nyo bang, yun, relocation, lumipat ng lugar, paano yung work-life, yung balance. Approach, engage in honest and open-minded discussion to ensure mutual understanding and alignment. So, kailangan talaga ng maturity when it comes to this topic. Next is budgeting and finances. Ito, medyo mabigat din siya, pero maganda yung bagay na ito na alam ng bawat isa. Financial transparency, share financial backgrounds including debt, savings, and spending habits. Malay mo, like say, 2 years na kayo, tapos magpapakasal kayo. Tapos di mo alam may ano pala siya. May utang pala siya, no? Tapos, cargo mo pa yung bayarin. Sige po, Adam Ann. Thank you. Budgeting together, financial transparency yan. Budgeting together, create a shared monthly budget to manage expenses and saving goals. Noong ako ay nagtitake ng course na ito about budgeting within marriage, meron silang mga shinare na examples. So, meron ginagamit na envelope method. Yung envelope method ay, envelope lang siya na nakalagay, like for example, tithing, envelope for grocery, envelope for emergency, envelope for savings, ganyan. Tapos, naglalagay lang talaga sila doon. And then, yung maganda doon, kasi mostly, diba, wife talaga yung nag-budget. Pero, sinabi doon sa amin kumbaga parang nung mentor na kahit yung wife yung nagba-budget, sobrang importante na kapag na-budget mo na yung pera, kailangan mo siyang i-discuss sa asawa mo, sa husband mo, or kung sino man nagbo-budget, kung si husband man yung nagbo-budget, kailangan mo siyang i-discuss dun sa wife mo. Dapat both of you ay merong knowledge kung saan napupunta yung pera, kung magkano yung nilalaan mo sa ganito, magkano yung ganyan. Kasi kapag hindi daw yun na-exercise, may mga times, hindi man lagi, pero may mga times na doon pumapasok yung pagsusumbat. Ikaw nga ganito, bumili ka ng ganyan, ganito. So, kailangan din daw, pag bibili ng mga bagay, even small things, kailangan alam ng bawat isa para aware din kayo kung saan pumupunta yung pera ninyo. And I think maganda talaga na nakikita nyo, na-track nyo kung saan pumupunta kung saan napupunta yung budget o yung pera na um, kinikita ninyo. Kung both kayo nagtatrabaho or isa lang. Next, emergency funds and investment. Establish emergency savings and discuss investment strategies for the future. Iba daw yung money for emergency, basic emergency. And iba yung money for iba yung savings. Maganda daw na kapag mayroon kang envelope for minor emergency lang. Like for example, na ospital, ilang days lang, doon ka kukuha. Hindi mismo doon sa savings mo. Kailangan bumili ng gamot, doon ka kukuha sa emergency fund, hindi doon sa savings mo. Joint and separate accounts. Ano yung take nyo dito? Okay lang bang joint or separate lang? Pwede nyong i-type. Or both. Wala namang problema sa inyo. Both. Okay lang. Yan. Nasa pag-uusap naman yan. Decide. Pwede naman both. Decide on financial agreements and suit both partners' comfort levels. So, yan. Pag-usapan na lang kung ano yung plano. If may illegal ba ka separate. Ichan, ikaw ba yan? Financial literacy, educate yourself or financial management to make informed decision better. So, yeah, educate ourselves sa mga ganitong bagay kasi yung money talaga, ginagamit talaga siya ni Satan to destroy or ruin kung ano yung mga bagay na meron tayo. Even our relationship with other people. Makikita natin ang daming pamilyang nag-aaway-away because of money and relationship. So, kailangan mas wise tayo kapag nagmamanage ng mga finances natin. Rush TR found. Ano yun? Hindi ko alam yun.
rush TR funds? Paki-help ako doon. Okay, next po, marriage and career balance. Supporting ambitions. Encourage each other's professional growth while maintaining relationship priorities. Siguro I wanna ask si nagpa-para siyang TR. Okay. Siguro I wanna ask si Daryl sa bagay na ito. Although school yung nangyayari sa inyo, pero si Lynette kasi working siya, 'di ba? Tapos ikaw nagsi-school ka. How do you manage yung ganong setup? Tapos, although in a relationship pa lang kayo, hindi pa kayo married, pero papunta na kayo dun sa part na yon na married. Parang may mga technique ba kayong ginagawa just to manage yung time ninyo, yung mga plans ninyo? Meron naman. With regards sa time, syempre, priority lagi namin dapat magkita kami. Dapat hindi mawala kami ng sa isa't isa. Yes. So, ano lang, almost proper na time management yung pinaka ginagawa namin. Kasi, tawag dito, yun nga, may mga fixed, dapat alamin muna namin kung ano yung mga fixed schedules na hindi talaga pwede. And then, somewhere in between, dun yung bigyan talaga namin ng time. Mhm. Yun yung case namin sa ngayon. Nakakaya naman. Di naman siya stressful. Basta lang, willing to Communicate din willing to talaga. do it, communicate and do yung little sacrifices para magkaroon ng time sa isa't isa. Thank you so much. Yeah, sobrang importante. Kung alam mo din talaga yung priority mo, parang nagiging madali din siya. Nagiging okay din. Or hindi naman nagiging madali, medyo gumagaan kapag ganun yung bagay o kapag napag-uusapan niyo together. Thank you so much for sharing. Kailangan lumande. So, nagkakaroon. Kailangan ng lambing. Mali yung sinabi mo. Di ba yun lagi mong chinachat? Kulang sa lambing. Totoo. Yes. Okay. Time management, yun nasabi na ni Dar. Handling imbalances, address feelings of jealousy or neglect through open communication. So no matter how busy yung partner ninyo, it's really important na i-communicate mo kung parang feel mo nane-neglect ka or parang ay madaming time niya with his or her friend. Ganun. Setting boundaries, define clear work-life boundaries to prevent burnout and maintain connection. Decision making, discuss and agree on sacrifices or adjustment, especially when considering children. Yun. Boundaries pa rin yung mahalaga. Magkaroon ng boundaries para hindi kayo burnout na sa school, burnout na sa work, burnout na sa lahat ng bagay. Tapos nadala mo siya within the relationship. So, mahirap siya. Kailangan may balance palagi. Equilibrium. Next po is shared goals and vision. Life mission, define what you want to build together, including spiritual, financial, career, and family goals. So, dapat talaga may plan. Diba dun sa una pa lang, dapat may plan. Ano ba yung plan ninyo? Ano ba yung gusto ninyo? Ano ba yung nakikita ninyong family na bubuin? Vision boards and check-ins. Create visual representation of your goals and conduct regular check-ins to stay aligned. Parang sa mga missionaries, meron kang sinusulat niyo kung ano yung gusto niyo. Well, it depends sa couple kung gusto niyong magkaroon pa ng visual. Handling change, develop strategies to adapt to life changes such as new jobs or health challenges. So yun, hindi mawawala yung mga ganito pag may work na or may bagong work or nagkasakit, ano yung mga magiging kumbaga plan B natin kapag ganito yung mga nangyari. Aligning dreams, ensure personal aspiration, complement your shared direction as a couple. Ensure na mayroong personal aspiration daw. Complement your shared direction as a couple. So, dapat alam ng bawat isa, ano ba yung goal, ano yung vision. Baka mamaya yung isa, iba na pala yung goal, iba yung nakikita niya. Tapos yung isa, let's say parang, yung isa gusto na ng magpakasal this year. Yung isa, let's say 5 years pa, parang magkaiba. So, dapat same page kayo. Isa kayo ng goal, isa kayo ng vision. Next po is plans, of course. Short-term and long-term plans. Living arrangement, decide where to live now and in the future considering career and family plans. Siguro, can I ask also Daryl about this? Parang, nagkaroon ba kayo naging ganun ba kabigat para sa inyo yung mag-plan na lilipat tayo dito? Despite nag-study pa. Kung naging mahirap man siya, ano yung parang naging malaking tulong para sa inyo na makapag-plan ng mga ganito? Yun. Ayun nga, so far sa mga plans namin na madami adjustment. Siguro, hindi naman siya mahirap.
I mean, on my end, hindi siya ganun kahirap. Kasi Mhm. ang mindset ko nun is ayoko mahirapan sila. So, dun naikot yung planning namin halos na dapat majority beneficial para sa amin. So, in terms of dito sa planning namin for hardships, ano siguro? Ayun, dapat may, siguro sa case namin ay dapat both ay mag-benefit, isa mag-sacrifice. Yun lang. Kailangan talaga no may little sacrifices din if you really want na i-pursue itong marriage life. Well, thank you for that, Daryl. Of course, we also have timelines, set realistic goals for milestone like having children, career moves, or buying property. Yun. Pero wag namang maging reason to para mag-away, no? Nagkainitan sa pag-set ng plans. Planning for hardship, prepare for potential challenges such as job loss or illness with contingency plans. Ito yung mga bagay na hindi talaga natin makokontrol. Pero mahalaga na mayroong plan B or may kumbaga backup. Yeah, plan B, backup. Negotiating differences, develop skills to negotiate and adopt when plans don't align perfectly. So, wag tayong super masad if may mga bagay na hindi talaga mag-work out. Maybe we just need to find lang ng mas maayos na strategy. And it's okay. It's always at team naman team kayo. So, hindi pwedeng ikaw lang yung magde-decide. Dapat siya din. Ito, hapyawan natin, children and parenting style. Of course, kailangan talaga alam ninyo, both kayo nag-decide kung ilan yung gusto niyong children. Siyempre, kung hindi man siya mangyari due to some reasons, at least, nakapag-plan kayo and dapat mayroong understanding if ever man na hindi nga matuloy na ganito yung ina-expect natin. And kung yung parenting style, magkaiba kayo, paano kayo pinalaki, magkaiba yung environment na kinalakhan nyo, maaaring ito mag-work sa kanya, gusto niya tong gawin. May iba na hindi mag-work para sa family. So, kailangan pag-usapan nyo, paano tayo mag-nurture ng anak. May mga may mga videos sa YouTube, may mga reels na nagtuturo kung paano yung mga parenting style. May mga strict, may mga okay naman. So, okay lang yun. Pwede kayong matuto. Okay. Next is faith-filled relationship. Merong, maganda to. Faith-filled relationship. Engage in praying together and individually to strengthen your bond. Kung ano man ang religion nyo, pero since we are all Latter-day Saints, so it's really important na yung faith natin, may na-share ko yung triangle, yung si God, si ikaw, tapos yung asawa mo. Dapat meron kayong separate relationship with God. Strengthen nyo siya. Tapos both of you together, meron din kayong relationship sa Kanya. At kapag yun yung cornerstone niya, sinabi dito, make your faith the cornerstone of your relation, guiding decision and actions. Mas strengthen siya. I mean, hindi ko na siya pahahabain itong part na to kasi we all know kung paano siya talaga mag-work, yung faith. So, kailangan natin laging ipag-pray, let Him prevail dun sa relationship na binibuild natin para mas mag-last talaga siya. Okay, I wanna share this quotation. Sinabi, okay lang basahin ni Anne? Namili pa ako na parang dami natin. Ako ba? Ako? Yes po. Okay. A great marriage is when the perfect couple comes together. It's not when a perfect couple comes together. It's when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Tama ba yun? Do you agree? Oo naman. Yes. A great marriage is not when the perfect couple. Lagi naman, kahit parang in a relationship ka pa lang, hindi naman talaga siya, hindi ka perfect, hindi siya perfect. And yung magandang bagay na natutunan ko is the both of you will work out para mas ma-reach yung perfection. And I think it's Elder Dieter na nagsabi na yun, two imperfect person striving to reach yung perfection. Akala ko, oo, sorry. Sorry. Pero we're humble. No? Hindi lang namin pinapakita na perfect kami. Paano yung mga napaka-perfect? Wala na, yun na yun.
downgrade na sila later. Pag mga hindi humble. Next, okay lang Daryl, pabasa nitong isa. Okay. Shared vision aligns your journey. If you're not on the same page about core values or future plans, prepare to have honest conversations until you are. Thank you so much. May gusto ka bang i-add? Pero okay ka na doon. Goods na. Tama yan. Goods na. Tama yun. Salamat. So, kung pakiramdam nyo hindi kayo same ng page ng partner nyo, hindi reason na makipaghiwalay or tapusin yung relationship. Laging hindi siya option. Hindi siya option para tapusin yung relationship. You need to work it out para makapunta kayo dun sa same page na yon. Kasi kung hindi nyo siya ma-workout, mahirapan kayo na sa relationship pa lang ganito na kayo nagkaka-conflict. What more pagdating ng time na mag-asawa na kayo, mas madaming challenges. Okay, I wanna share this with you. Ito na yung last 3 slides ata ito. Hindi ko rin alam kung nabasa nyo na ito, pero it's a BYU speech. Hindi ko kasi mabasa dito sa akin. Ito yung time na si Elder Holland and si Sister Holland ay kakakasal lang nila, tapos hindi pa sila graduate. Ito yung background doon. Sinabi, when in presiding councils of the church, hear far too often, and perhaps you do as well, that many of our youth and young adults are terrified to get married. In extreme cases, they are fearful that the world is about to end in blood and disaster, something they don't want to take a spouse or child into. In less severe, more common cases, they are fearful that the world will just get more difficult, that jobs will be too hard to find, and that one should be out of school, out of debt, have a career, and own a home before considering marriage. So, but lalo na ngayon yung panahon ngayon, di ba? Laging sinasabi na ang mahal ng bilihin, ang daming gastusin, ang hirap ma-ospital, mga anak, mga ganung bagay na parang pakiramdam daw or yung thinking daw ng mga tao na kapag nagpakasal ka, mas magiging mahirap yung buhay mo. Na parang kumuha ka lang ng batong ipupukpok mo sa ulo mo. Parang ganun yung gustong ipahiwatig nito. No? Pero we know the promise naman na hindi magiging ganun. Although siguro may times talaga na may challenges talaga sa couples. Pero that doesn't mean na kaya kayo nagkakaroon ng challenges as a married couple is because nag-asawa agad kayo kahit hindi pa kayo tapos mag-aral, hindi pa ganun ka-stable yung work ninyo, or may mga utang pa, may career pa dapat. That's not the reason naman. Lagi namang may help yung Diyos. Okay lang basahin ni Anne. Sister Holland and I were married about the time both of us were reading poems like that in BYU classrooms. We were as starstruck and as fearful as most of you are at these ages and stages of life. We had absolutely no money, zero. For a variety of reasons, neither of our families was able to help finance our education. We had a small apartment just south of campus, the smallest we could find, 2 rooms and a half flat. We were both working too many hours trying to stay afloat financially, but we had no other choice. Yun. Sinabi, diba, wala silang money during that time. Like, zero. Ako na dito. I remember one fall day, I think it was in the first semester after our marriage in 1963. We were walking together up the hill past the Macer building on the sidewalk that led between the president's home and the Brim Hall building. Somewhere on that path, we stopped and wondered what we had gotten ourselves into. Life that day seemed so overwhelming, and the undergraduate plus graduate years that we still anticipated before us seemed monumental, nearly insurmountable. Our love for each other and our commitment to the gospel were strong, but most of all the other temporal things around us seemed particularly ominous. Continue ko, I'm sorry. On a spot that I could probably still mark for you today, I turned to Pat and said something like this: Honey, should we give up? I can get a job and carve out a good living for us. I can do some things. I'll be okay without a degree. Should we stop trying to tackle
what right now seems so difficult to face. So, nagkakaroon nga kasi sila ng struggle kasi pakasal sila tapos di pa sila tapos mag-aral and wala pa silang ganun kalaking pera. Ito yung pinaka-favorite ko. In my best enactment of Lot's wife, I said in effect, let's go back, let's go home, the future holds nothing for us. So ito yung time na parang na-discourage na, di pala parang na-discourage na dito sa Elder Holland dahil sa situation nila. Then my beloved little bride did what she had done for 45 years since then. She grabbed me by the lapels and said, we are not going back, we are not going home, the future holds everything for us. So, yun, kinomfort siya ni Sister Holland. Hindi tayo uuwi, hindi tayo, kumbaga magbabakat. We will continue this life and yung future, the future holds everything for us. It's their fate din. Okay lang, Daryl. Makakapagbasa ka pa ba? Yes, yung buong buong Yes po. paragraph. Yes po. She stood there in the sunlight that day and gave me a real hug. I don't recall that she quoted Paul, but there was certainly plenty in her voice that said she was committed to setting aside all that was past in order to press toward the mark and seize the prize of God that lay yet ahead. It was a living demonstration of faith. It was the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So we laughed, kept talking, and finished up sharing a root beer, one glass, two straws, at the then newly constructed Wilkinson Center. Okay, thank you so much. Ito next, mahaba to. Okay, last one na ako na. 20 years later, I would on occasion look out of the window of the president's home across the street from Brimhall Building and picture there on the sidewalk two newlywed BYU students, down on their money and down even more on their confidence. And as I would gaze out that window, usually at night, I would occasionally see not Pat and Jeb Holland, but you and you and you walking that same sidewalk. I would see you sometimes as couples, sometimes as a group of friends, sometimes as just a lone student. I knew something of what you were feeling. Some of you were having thoughts such as this. Is there any future for me? What does a new year or a new semester or a new major or a new romance hold for me? Will I be safe? Will life be sound? Can I trust in the Lord and in the future? Or would it be better to look back, to go home? Sinama ko tong excerpt na ito kasi sobrang comforting yan. Parang, yeah, we see ourselves sa mga ganitong pagkakataon. And sometimes parang natatakot tayo. And since marriage yung topic, to preparing for marriage, sometimes may fear na mafe-feel yung bawat isa sa atin kasi mahirap yung buhay, mahirap, hindi natin alam kung parang masu-survive ba natin, makakaya ba natin. But I know now with our desire, since marriage is a covenant talaga, we'll be blessed. And yung buhay natin sa marriage life na yon, marami mang challenges, but I know and testify na gagabayan ng Diyos yung relationship na iyon. Mga blessings and mga miracles na darating. Sinabi ni Sister, actually mali ito, it's Elder Holland. Pero sabi ni Elder Holland kay Sister Holland na, you are my anchor, my foundation, my reassurance. I could never do this job without you. So, for Elder Holland, kung wala si Sister Holland sa tabi niya, kung hindi siya yung napakasalan niya siguro that time, baka nag-give up na siya sa life. Pero, katulad ng sinabi ko kay Ange kanina na, nagmamatter talaga kung sino yung kasama mo eh. Kung sino yung ka-partner mo, kung sino yung ka-relationship mo, or kung sino yung taong papakasalan mo. Kasi, kung parang basta-basta lang yung mapapakasalan mo, hahayaan ka na lang dyan sa tabi-tabi, mahirap yun. So, kailangan maghanap ka ng tao na magiging anchor mo, magiging foundation mo, and tutulungan kang mag-grow instead na ikulong ka lang dun sa isang box. Kailangan may growth. And I know po na kailangan ng matinding preparation. Hindi man siguro financial, pero preparation emotionally, mentally when it comes sa marriage. Kasi kahit gaano ka physically
okay ka physically healthy, if you're not emotionally and mentally healthy, may possibility na magkaroon ng effect yun sa relationship na bubuuin mo or sa family na bubuuin mo. Kung ano man yung mga traumas ng bawat isa sa atin from our family or from our childhood, we need to leave it or heal from it para hindi natin siya madala sa next life. And yeah, that's it for tonight. Do you have any questions po? If walang questions, siguro mag-thumbs up na lang. Or additional siguro. Para alam ko kung may iintayin ako. Kailan po kasal niyo? Natulog. Actually, gising na siya. Nakikinig siya. Tapos ang tinanong mo, Daryl, natulog. Ay, it's a sign. It's a sign. Okay na si Kuya Andrew. Bukas. Attend kayo, guys. Mabilisan lang to. Bukas lang. Since wala naman na, I would like to end this webinar by saying thank you so much, guys, for being with me tonight. Sobrang thank you. As in, sobrang thank you. Last last webinar ko po ay next week. Well, actually, hindi ko pa alam